Kamakailan po ay naging usap-usapan ng tatlong kabataang na disgrasya matapos mabagsakan ng concrete debris na nahulog mula sa nag-collapse na bahagi ng isang condo sa Quezon City habang sila po ay naglalakad. Kung ano po ang nangyari sa insidenteng ito, panoorin po natin. Critical ang kondisyon ng 2 sa 3 estudyante matapos mabagsakan ng debris ng semento mula sa isang bahagi ng condominium building sa kahabaan ng Tomas Morato, Quezon City, pasado alas 4 ng hapon nitong Martes. Sa inisyal na ulat ng barangay, 2 sa mga biktima ay magkapatid. Ligtas naman ang isa pang estudyante na nagtamo lamang ng gasgas sa kaliwang braso at balikat. Hanggang ngayon po, ang 2 sa 3 kabataang yan ay nag-aagaw buhay po sa ospital. At ang tanong, naglabas na po ng pahayag ang Quezon City Government sa pananagutan na papanagutin ang mga responsable para sa nasabing insidente. Pero ang tanong, sino po ba ang dapat managot sa mga ganitong klaseng disgrasya? Ang property owner po ba? Ang property developer? O ang property admin? Hanggang saan ang extent ng kanilang pananagutan at ano ang kaparusahan kapag napatunayang sila ang may kasalanan? Para po sagutin ang mga tanong na yan, makakasama po natin ang ating bisitang abogado, si Attorney Ernie Urbano. Welcome po to Kada Umaga, Attorney Ernie. Hi, good morning, Pia. Alam mo, it's my first time sa ganitong show. Okay, bati po muna kayo sa mga kada natin. Good morning po at siyempre una kong babatiin yung aking mga kasama, yung 2 anak ko, si Iko, si Ina at saka yung aking manugang, si John. At siyempre yung family ko rin, yung wife ko, si Didet, na ngayon ay nanonood at yung mga anak ko at saka apo ko. Wow! Ang dami nakatutok. At saka yung mga kasama ko sa law office. Okay. Attorney, dito po sa insidenteng ito, meron po ba mga batas patungkol sa pagpapanatiling ligtas at nasa maayos na kondisyon ang mga ari-arian? Ay, opo. Actually, as a property owner, no, ay may mga provision sa civil code natin. Particularly yung Article 429 at 430 ng civil code kung saan ay sinasabi na hindi lang dapat na gagamitin mo yung property or i-dispose mo, kundi mayroong corresponding responsibilities. Gayun din, meron tayong batas, ano? Yung fire code at saka national building code, na kung saan ay nagtatakda ng mga kinakailangan na gawin ng mga may-ari para panatiling safe yung kanilang mga buildings. Okay. Dito po sa insidenteng nabanggit natin, sino po ang dapat managot sa mga pagkakataon na may hindi inaasahang pangyayari sa isang property na magkukos po ng disgrasya or aksidente? Well, base doon po sa nabasa ko na news report, ano, yung pong property involved ay isang condominium. Opo. So, normally po, ang isang condominium, once po na maibenta na lahat yung mga condominium units, ito po ay tineturn over dun sa condominium corporation. Okay. So yung condominium corporation na normally po ay binubuo po yun ng mga unit owners. Okay. Ng mga condo owners. Okay. So at sila yun ang ba-manage ng kanilang property. Kasi po, dapat nating maintindihan, yung po isang condominium na project, kapag ka nabili na po ng mga unit owners po yun, technically po, o legally, ang mga may-ari po nun ay lahat po nung nakabili nung condominium. At sila po ay minamanage ng condominium corporation. Okay, na binubuo nga rin po nung mga inelect nilang board of directors at officers po. Na mga residente rin ng condominium na yun. Opo. Sometimes ay nag-hire sila ng mga management team para sila yung mag-maintain ng condominium. In that particular case, sino po ang accountable, yung management team na? Well, kung nag-hire sila ng outside help? Well, technically silang pareho po. Yung condominium corporation na nag-hire ng management team. Okay. So, but normally o legally ay yung may-ari po, yung condominium corporation ang mananagot. So yung mga officers po nung condominium administration? Ay, well, sila po yung inatasan
Oo. ng condominium corporation. So sila po yung responsible for maintaining the structural integrity ng Yes. building Yes. kapag ito ay na turnover na by the developer at ito'y naibenta na lahat. Yes, opo. Opo. Kaya dapat po ay lagi nilang number one, regularly dapat ini-inspect nila yung property. Correct. At number two, kung meron silang makikita na kailangan ng i-repair, dapat immediately nire-repair nila yon. At kung meron silang makikita mga defects doon sa building, dapat maglalagay sila ng warning signs. Yun Okay. po. At Oo. dapat dyan siyempre sinisecure nila yung mga hazards. Sinasabi nila sa mga tao, hindi lang doon sa mga unit owners, kundi sa public, na mag-ingat dahil meron itong, let's say, doon sa nga nangyari. No? Kung chinek lang nila palagi o regularly yung kanilang fasad, Yes. madalaman na nila na meron ng danger na bumagsak yon. Oo. Lalo-lalo na attorney, yung pa namang lugar na yun, very popular sa mga estudyante dahil according to the students of that particular school, ito daw yung pinakamagandang lugar para makakuha sila ng sakay. Ganun Kaya po. lagi silang after dismissal, talagang ito na yung puntahan nila Yung tambayan na nila. Oo, para makasakay pauwi. Yes. Kaya nga. Oo. Ano po yung mga maaaring maikaso dun sa building administrator? Well, in that particular case, pwede po mag-file ng civil case po laban sa sa administrator, pwede yung mga actual damages like yung hospitalization expenses. Correct. So, pwede rin po yung moral damages. Yun po ang mga pwedeng maikuha o ma-file na kaso. Meron po bang criminal liability? Yes po. Well, kung mapapatunayan po na meron talagang pagpapabaya Okay. doon sa building administrator, Opo. ay pwede pong kasuhan ng criminal negligence po. Pwede po natin ng reckless imprudence po, resulting in physical injury or even death kung sakali pong may mangyari pong may mamamatay. Kung sakasakali po, siguro in a different situation, attorney, kung meron pong mga warning signs, pero hindi naman napansin ng isang naging biktima ng insidente, Opo. will that free them from accountability? Well, yes po. Kahit po merong warning sign, ay pwede pa rin po na maging managot po yung building owner or yung property owner or yung administrator po. Kasi po, yun nga po ang nakalagay sa batas, bilang may-ari, dapat pangalagaan mo. Make sure na safe yung iyong ari-arian. Siguro the warning signs will just keep you from getting into an accident. Yes. Well, for example, may warning sign na po. Tapos po yung isang tao ay pumunta pa rin doon sa isang area na may nakalagay ng warning. Huwag kayong pupunta rito. Meron pong contributory negligence siya. In that case po, kung sakaling siya ay bibigyan man ng danyos ng ating korte, ay mababawasan po. Mitigating po siya. Yes, dahil po doon sa circumstance. contributory negligence. Oo. But in this particular case, there was no warning sign. Yes. There wasn't any construction being done. Yes po. Oo. So Kaya, walang caution or walang warning nga. oo, doon sa walang mga mitigating circumstance Wala po. at all. Yes. At yung hindi po pagresponde, halimbawa, attorney, meron din po bang karampatang rin yun, accountability? Definitely po. Dapat po, kung nakita nila na ang naging sanhi no aksidente ay mismo yung kanilang property, well, it's an obligation on the part of the property owner na dapat ay magbigay agad siya ng karampatan, kaagarang tulong doon sa nasaktan. Oo. Responde or mag-respond man lang, di ba? Yes, opo. Oo. Attorney, kung government, government property or government-owned ang isang establishment na naka-cause ng accident, sino naman po ang mananagot dito? Well, normally po, may tinatawag po tayong sovereign immunity. Ang government,
hindi That natin sounds bad. hindi natin pwedeng idemanda. Pero kung meron kapabayaan po, for example, sa local government po, Opo. sila po yung nagme-maintain ng ating mga roads. Ano? Ay yun pong, ano tawag dito, yung mga kanal, yung, ano tawag dito, yung walang, ano, Ay, manhole. yung manhole. Nabukas. Nabukas. Oo. At meron pong nahulog Oo. na nasugatan o namatay. Definitely po, may liability po doon. Pwede na nating idemanda po yung local government na in charge doon sa lugar. In what case can we not run after the government, attorney, kung naka-aksidente po ang isang construction site nila, for instance? Well, kung talagang aksidente lang, walang kapabayaan ang local government, mahirap po na idemanda yung gobyerno. Or kahit ano lang, for damages man lang, pwede po ba yun? Well, pwede po, pero normally po Hindi po. nangyayari. Hindi nangyayari. In po. real life. Yes, in real life. Oo. Tsaka normally po dyan, kung may mga claim, ipinapile po natin sa COA. Okay. Doon po, sila po yung primarily na sumusuri kung merong dapat bayaran ang ahensya ng gobyerno. At medyo matatagalan yan. Yes, opo. Malamang. Opo. Kung meron tayong claims. Kung in the case po of our, let's say, our own property or our own possessions. Opo, opo. Halimbawa, ito po ay nasira, gaya po ng mga cellphone or sasakyan. Pwede bang pabayaran po ng buo ng nasasakdal or naapektuhan yung nakakos ng damage? Ay, opo. Opo, pwede pong humingi po ng danyos yung may-ari po ng nasa, for example, sasakyan. Oo. For example, dinadrive mo yung sasakyan mo and in the course thereof, nabangga ka, binangga ka. So yung pong damage mo, damage sa sasakyan mo, ay pwedeng pong hilingin doon sa driver na responsible. Okay. Doon sa pagkakabangga po. In full or in part? Depende po again. Kung meron pong contributory negligence, Okay. yung kabilang driver, Yes. ay siyempre mababawasan po yung kanyang hinihingin danyos. At paano po ang pagsasampa ng kaso? Let's say, dun sa mga complainants dito, dun sa mga nasasakdal po dito, yung pamilya nila. Ano po yung first step na dapat nilang gawin kung magsasampa po sila ng kaso? Well, ang dapat po ay kumuha sila ng police report. Kung may police report po, tapos po ay pwede pong padala nila ng demand letter yung tao na responsable. Pagka po hindi po nagbayad, despite the demand, ay pwede na po sila magsampa ng demanda sa hukuman. Okay. So, pwede po kapag ka po criminal negligence po, Opo. ang kaso po ay sinasampa po sa piskalya. At ang piskalya po, siya po yung nagde-determine kung may probable cause. Correct. In which case, it becomes a criminal case. Yes, opo. Tapos ang estado na po ang maglilitis. Yes, opo. Ang piskal na po, Oo. yung kakatawan doon po sa biktima. Tama. So, pwede na po, doon mismo sa criminal case, ay may kakakibat na po na civil case po yun. Sabay na po yun. Oo, kasi at the moment, yun pong mga concerned families talagang umaaray na po sa laki na ng gastos ng hospitalization ng kanilang mga anak. So, attorney, maraming salamat po for this discussion. Meron po ba kayong i-advise sa ating mga kada tungkol sa mga taking care of their establishments, Yeah. of their properties, para hindi naman ito maka-cause ng injury or ng accident sa iba? So, katulad po ng nasabi ko kanina, dapat po, number one, regularly po, ini-inspect nila yung kanilang property. Make sure na ito ay safe. Pangalawa po, kung meron na po silang nakita na dapat na kumpunuhin o i-repair po dahil meron na pong sign na masisira, na pwedeng maging